Ayan, sasign ko na 2 IDs ang kailangan. 3 specimen. So, ayan na. I-reveal ko na kung ano yung bakit excited kami. Excited ako this week kasi minatanggap na ako. Natanggap ko na yung sulat na hinihintay ko. First of the month pa yun namin wino-work out. And then, ang dami kong naging problema doon, no? And finally, nandyan na. So, bubuksan natin siya sa off ko, which is tomorrow. And then, pipirmahan natin. So, ano nga ba yung natanggap ko na yun? Yun, guys, ay road to retirement. Road to retirement talaga, no? Kasi yun ang step 1. Kung nagbabalak kang mag-retire sa Pilipinas at may pera ka, yun naman ang importante. I know it's not, but that's, you know, isa sa mga pinaka-importante yun. But, step 1 para sa amin is to look for a lugar. Lugar na mare-retire, kung saan kami magre-retire. Yes. So, guys, noon pa talaga namin binabalak yon. And si Phil, hindi ko naman alam na gusto niya mag-retire sa Pilipinas. So, after looking, una gusto niya sa Palawan. And then, ang nangyari, yung mama ko nakita niya nga itong lupa na to. And it's a tourist spot. Malapit sa dagat. Subdivision siya, exclusive subdivision. At lupa lang siya. Lupa pa lang. So, nakita na namin ang aming hinahanap. So, ang ginawa namin, kinontak namin yung agent and naghulog kami ng reservation fee na 100,000 pesos. At mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano yung total nung lupa. Lupa lang siya, walang bahay. Kasi ang naisip naman namin, gusto namin is lupa kasi ang bahay ipapagawa. Kumbaga, ang gusto namin, dream house namin, kung ano yung pinlano namin. Kaya iyon, ang plano. So, i-reveal ko sa inyo kung magkano yung lupa. At saka nagtatanong-tanong na ako kung paano ang paggawa ng bahay sa Pilipinas. At kung magkano nalula ako kung nung sinabi nila. Kaya naghahanap ako ng contractor. And then, kung paano ba yung mode of payment na itong ano na to. But, before ko i-reveal yun, kailangan ko muna makita yung seller, contract to sell ba yun? Contract to sell, pirmahan. And, ano ba yung mga naging, hindi naman balakid talaga. Yung mga naging problema bago to nangyari. Okay? So, see you later. Galing kasi akong work and I need to sleep. So, bukas ko na siya pipirmahan. Okay. And papakita ko sa inyo, i-reveal ko lahat ng details. Kasama ng aking ina na naging katulong ko sa paghanap ng lupa. Pero si Phil, alam niya to, nakita niya. So, I will let you know. See you later. So, today is the day. Bubuksan natin yung sulat na dumating sa amin. And, ito nga yun. Hintay ko yung nanay ko. Yung hinihintay naming parcel. So, ayan. So, una sa lahat, guys, kung meron kayong pagbahay sa Pilipinas na pag-aari nyo na, no, nasa magandang location naman, is I would suggest na i-keep nyo muna kung magmamigrate kayo dito sa US. So, for me, or for us, kasi wala namang kaming pag-aari sa Pilipinas. Wala namang kaming bahay or something na naiwan. You know, na masasabi namin, i-keep namin. Kaya, umalis kami nang wala talagang naiwang property sa Philippines. But, you know, thinking that time na nag-migrate kami dito sa US, thinking for us, it's very, you know, na mas makakabuti na dito na lang kami talaga sa USA. Sa US tumira or hanggang sa pagtanda. But then as we go along, we're here, nandito pa lang ako for 10 years. 10 years pa lang ako dito. 5 years, 7, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 24, 8 years. Tama ba? 8 years. Yeah, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 years of my life,
I've been working here. 3 years, I did not work. So, 10 years all in all na nandito ako sa US. And in that 10 years, na-realize ko na mas maganda sa Pilipinas. Sabi nga, oy, shout out kay Kuy na nakita ko. Sabi niya, nasa ibang bansa ang pera, pero nasa Pinas ang saya. Totoo yun. So, ilang years na ako hindi nakaka-uwi sa Philippines. 10 years na ako hindi nakaka-uwi. Sa 10 years na yun, marami na rin akong na-achieve dito sa USA na hindi ko na-achieve sa Pilipinas. Kung nanonood kayo ng vlog namin, you know, wala akong experience sa Pilipinas, paghahanap na pagiging nurse, you know, ng paghahanap ng work sa Pilipinas, hindi ako natatanggap, kailangan kami pa magbayad. So, lahat ng yun natupad ko nung nandito na kami. And then, thinking nga na hindi na kami babalik doon. But then suddenly, you know, tuwing naisip mo yung Pilipinas, yung mama ko umuwi ng Philippines, para siyang nalungkot or something na gano'n na iba talaga sa Pilipinas. Although wala na kaming, sa side niya, wala na kaming kamag-anak or ako wala na mga close na kamag-anak talaga sa Pilipinas, you know. So, wala naman talaga akong babalikan. So, yun. But, ang ano namin is, bago kayo mag-migrate dito sa US, isipin nyo muna, or kung may property kayo sa Pilipinas, isipin nyo muna kung gusto nyo talagang ibenta bago may mag-migrate. Or, yeah, kung gusto nyo munang doon lang muna, and then, you know, kapag magbabakasyon kayo is, pwede nyong uwian, you know, paupahan muna, whatever, kung may ka-close kayong kamag-anak or kaibigan na pwedeng mag-maintain ng property, ipa-maintain nyo muna. Bago kayo mag-decide talaga na sa US talaga kayo titira. Okay, so for us, nag-decide kami talaga for us na pagtanda namin is sa Pilipinas kami magre-retire. Okay, si Phil gusto niya sa Pilipinas din mag-retire. And I'm so happy na nasabi niya sa akin yun. And so ito ang unang step namin sa pagre-retire sa Pilipinas. Ngayon pa lang iniisip ko na ilang taon pa lang ako nagbo-work. Wala pang matagal na panahon. Pero ewan ko, ba't medyo maano ko mag-isip, tawag dito, yung parang, hindi naman advance, parang malayo yung iniisip ko. Parang ganun. Anyway, siguro natutunan ko sa mga taong nakapaligid sa akin na malayo pa lang, magplano ka na. Okay lang magplano. Kung hindi matuloy, it means may ibang mas magandang plano ang Diyos sa'yo. So, yun. Anyway, guys, let's open this one and let's see yung nabili naming lupa, kung ano ang terms niya. So, nasabi ko na kanina, no, 3 years to pay, ang down payment niya na 1 million, and then monthly yung matitira. Buksan na. So, nakwento ko na kung ano yan, pero hindi ko sinabi kung saang lugar. Sinabi ko lang malapit sa dagat. And, hindi ko alam kung nasabi ko yung presyo niya na lupa is, ay, nakakatakot na. Tumataging-ting na 5.7 million na lupa lang. 5.7 million na lupa lang. Itago mo yung ano kasi isi-send back daw kay ano, dun sa agent. Pero kasi, ang down payment is hindi masyadong ano, kumbaga 3 years to pay siya. Yan. So, binigyan niya ako ng instruction to go. Yung tin ko daw, akin na daw yung tin. Ito na guys. Totoo na ba to? Teka lang, tinitingnan mo ba yung mukha ko? yung mukha mo tinitingnan ko. O sa bagay kasi. Saan ba? Saan ba yung ano nito? Ito, dito. Ito, bababa. Ayan, o. Oh, okay. Ayan, sasign ko na 2 IDs ang kailangan. 3 specimen daw. Please sign here. Sa baba din, ano? Dito. Ayun. So, 2 copies. Alam niyo, ginawa niya ako ng tin. Nagka-problema pa kami sa tin ko kasi, ayan, si Phil need niya ng, si Phil din magsasign. Need niya ng isa pang ID. Ang dami palang pipirma, parang nalula naman ako. So, yun. Ang tin ko kasi, iba na yung middle name ko. Nawala yung apelyido ko nung dalaga. Kasi nung nagpa-renew ko dito ng green card, tinanggal nila yon dahil sa birth certificate ko, ang middle name ko nga naman is yung apelyido ng nanay ko nung dalaga siya.
So, Nanay. nawala yung apelyido ng tatay ko. Nang tinawag ko naman yun sa USCIS, sabi nila hindi daw pwede kasi nga birth certificate ko is middle name nakalagay yung apelyido ng nanay ko. So, hindi ko pwedeng Sige tanggalin. na nga. Pwede O, yun na. Yun, and then magpi-fill up na tayo ng mga papers. Ito na yung mga Be papers sure na natin. correct. And then, reservation agreement dahil papanotarize daw. And then, kung magkano ang bayad every month. So, ayan. Ito ay 5.7 million. Total contract price is 6.1. Kakatakot. 6.1 million. Katakot kasi lupa lang eh. Every 17th of the month ang bayad for 3 years. So, Pesos ito yan, pesos. pesos to hindi dollars. Wala kaming dollars na yan. So, 30% down payment in 36 months. Pero parang hindi niya sinabi dito after ng dapat picturean ko na lang kaya para may kopya ako. Oo nga. Ay, Xerox mo muna kaya. Ay, Wala paano kasi? Pipirmahan ko muna eh. Para mayroon kang copy. Copy niya kaya ito, dalawa o magkapareho. Ayan, ano na natin. Tanong ko nga kay Risa. I-check ni Mama yung mga kung napirmahan ko ba ng ayos yung iba. Si Phil, bukas ko na siya papapirma kasi medyo marami pala. May work siya. So, sumakit yung kamay ko. Ano ba? First time naming bumili ng lupa sa Pilipinas, no? So, ako lang pala. Kaya hindi ko alam yung Pero si Mama, ayan, inaano niya. Chine-check niya isa-isa. Para tama. Okay? And guys, bago pirma-pirma ng kung ano-ano, kailangan reviewin nyo muna. Okay? Kasi, ayan, Mama ko expert dyan. So, siya na lang mag-review. Ito na, nakuha ko na yung tin ko for change of status tsaka ng apelyido. So, kahit ganito yung style mo sa labas, ay sa labas ganun, pero sa loob, pwede mong i-style. Ayan na si architect Lani. Nag-architect na ng bahay, wala pang pangpagawa. Oh my God. Ayan. So, yan, napirmahan ko. Ang dami palang pipirmahan. And then, ito na yung nila. Blur ko na lang to. Ito yung mga restrictions nila. Dami nilang may homeowners associations pa sila. Every month. Hindi ko nga alam. Isa pa yung tatanungin ko kung saan babayaran. Kasabay ba yun ng monthly? Tanong mo sa kanya. Yun. So, isa yun sa tatanong ko dun sa agent. Parking. Yung mga rules and regulations ng HOA. Isa lang yun sa mga hindi pala pwede ang Japanese architecture. Modern architecture. Pero ang tropical kasi parang Japanese. Ang tropical parang modern siya pag tinignan mo Parang dito. modern, Oo, kaya hindi ko maintindihan yung nila. Anyway, alam ng yan? ng architect. So, naghahanap na rin kami ng contractor kahit walang pera. Joke lang, meron naman. Hindi naman masamang mangarap. Ito naman. Libre lang mangarap. May kalayaan mangarap. So, yan ang sabi ko, kung nasa Pilipinas sila at may property sila, mas maganda, wag nilang ibenta. Kasi marami kong nakikita kapag nagbebenta ng property, tapos nakikita mo for sale, tatanong mo bakit, sasabihin nila kasi magmamigrate daw sa US. Pero parang sa akin, parang mas maganda i-keep muna yun, na doon muna, no? Kasi baka mamaya, isipin nyo doon, mas maganda palang mag-retire sa Pilipinas. Dahil sa gastusin dito sa US. Hindi, sa'yo lang. Sa akin lang yun. So, depende sa iba yun. Kasi sa amin, syempre, gusto na hindi na mag-i-stay doon kayo. Ay, retire na hindi mag-i-stay kasi sa healthcare. Natatakot ako. Hindi naman natatakot sa healthcare, pero parang kasi dun yung mga hospital, hindi naman sa dapat sa magandang hospital ka pupunta. Tapos mahal lang pagpagamot. Well, kung i-convert mo naman ng dollars, hindi naman masyado. Pero pag daw may Medicare Part B,
O yan. Kasi, ang una, saka natin yan i-topic yung Medicare na yan. Kasi yung una, ang gusto namin mag-retire sana sa Florida. Kasi walang income tax, state income tax ata tawag nun. Pero gusto namin sa dagat, malapit sa dagat. Kaso, ang mahal. Yung condominium nila, hindi sila condominium na maganda katulad sa Pilipinas. Ang condominium, parang yung mga, alam mo yung hotel na, motel na cheap. Pero ang mahal nasa 300,000, 200,000. Yung maganda talaga nasa 500,000, 600. Ano lang yun, 1 bedroom. So, parang ang nangarap ka na lang, parang alam mo nang hindi marireach yung yung ganung ano. So, kaya si Phil, yun nga, nasabi ko na gusto naman nabanggit niya na gusto niya sa Pilipinas. Siyempre, hanap ka ng magandang lugar kung saan mag-ano. Sa dagat. Malapit sa dagat. Pero hindi ko sasabihin kung saan to. Ayun na, malapit sa dagat. Okay. Sige, thank you for watching, guys. Pinagpe-pray namin na sana matuloy to. I-bless me, Lord. And after 4 years, tignan natin kung matutuloy, kung anong mangyayari after nitong pirmahan. Tigbalikan natin tong video na to. Pinaggagawa natin. Pirma-pirma ng daming pages. Okay, sige. Thank you for watching. See you on the next vlog.